So, eto guys, parang chance mo na parang i-revive mo yung passion nyo, mga kapiksi, kung ano man yung passion nyo. Again, no, kaya siguro lumalabas itong reconsider na opportunity na to. Yung mga naudlot, mga kapiksi, yung mga hindi natuloy na mga gusto mong gawin ngayon 2025, ipupush yan or mapupush yan sa 2026 bilang bahagi ng mga pangarap mo, mga success mo guys, no? And you will be so blessed. Parang you are being guided, mga kapiksi. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 2026 kapalaran guys, para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Happy New Year sa inyong lahat mga kapixie. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga angel messages. Oops, ulitin natin. Kailangan swabe. So kailangan swabe mga kapixie. Yan, di ba? So ito yung mga angel messages para sa inyo guys ngayong 2026 mga kapixie. So, wow. So, isa-isayin natin guys. So, meron tayong reconsider guys, no? Ibig sabihin nito, you might want to reconsider yung mga opportunities na dumating sa inyo ngayon 2025 tapos hindi nyo nagawa, hindi nyo na-utilize for some reason. Pwede nyo siyang i-revisit sa 2026 and tingnan nyo kung gusto nyo pang samantalahin yung mga opportunities na yon or kung gusto nyo pang gawin, okay? Kasi sometimes may mga lumilipas na opportunities only para bumalik sila sa inyo and matry nyo ulit, and by that time mga kapixie, maaari na kayong sumakses or maaaring mas maging maganda yung chance ng contribution niya sa buhay niyo mga kapixie, okay? So you might want to consider those guys. And ask for help from others, no? Ibig sabihin, huwag kayong mahiyang manghingi ng tulong sa ibang tao, or huwag kayong mahiyang tumanggap ng tulong sa ibang tao, mga kapixie, kasi kapag usually naman kapag kailangan natin ng tulong, di ba nagdadasal tayo? And dahil sa pagdadasal natin, binibigay naman talaga sa atin ng universe yung mga pangangailangan natin sa pamamagitan ng ibang tao. So, yung mga tumutulong sa inyo guys, galing din yun kay universe. So, tanggapin nyo yun ng maluwag sa kalooban nyo guys, and hindi kayo pabigat sa kanila, no? Huwag nyo isipin na pabigat kayo. Actually, nakakatulong pa nga kayo dun sa mga tumutulong din sa inyo, kasi yung good karma nila, babalikan sila ng good karma sa pagtulong nila sa inyo, okay? So, tanggapin nyo ng maluwag sa kalooban nyo yan, guys. And ito, napakagandang message, guys. Forgiveness para sa 2026, no? Para makalimutan nyo na yung mga masasalimuot na nangyari sa buhay nyo. Hindi lang ngayong 2025, probably mga sometimes kasi nag-iipon tayo ng galit, or nasa puso lang natin yung galit, no? And we're not really moving on, mga kapixie, kapag hindi tayo natutong mag-let go and magpatawad. Yung iba sinasabi nila, naka-move on na ako, pero hindi ko siya mapapatawad. So, it's not really moving on, mga kapixie, without forgiveness, no? Kailangan meron talagang forgiveness and acceptance para maputol yung connection, guys. Kasi kung hindi kayo nag-forgive, sabihin nyo naka-move on kayo, tapos na-deads kayo, sa next lifetime nyo, mga kapixie, nandun pa rin yung karmic connection without forgiveness. So, may chance na mangyari ulit yung mga experiences nyo. So, you really have to forgive, mga kapixie, hindi lang para dun sa person, pero para sa inyo, guys, no? Para makawala kayo sa mga negative na emotions na hindi nyo naman deserve, guys, okay? So, para sa inyong peace of mind, Libra. So, yan yung mga angel messages for you sa 2026. Ito naman, guys, yung mga love life message or advice for you. So, ito, guys, iba-iba kayo ng sitwasyon, no? So, kung ano lang yung feeling nyo na naka-resonate sa inyo, guys, take that message, mga kapixie. So, unang-una, guys, with this energy, ibig sabihin nito, maaari may mga issue, may mga bisyo, guys, no? Maaari may mga bisyo na
sagabal sa relationship nyo, like yung mga addiction, alcoholism, barkada, mahilig mag-inom, mahilig magsugal, ganyan-ganyan, na nakaka-apekto sa pagsasama nyo ng inyong mga partners, mga kapiksi. So, syempre kayo lang din yung makakasolve niyan, guys. Kausapin yung mabuti yung person nyo. It's either kayo yung may bisyo or sila yung may bisyo. Pero, kung, di ba? Kung kayo yung may bisyo, syempre, iwasan nyo na, di ba? Kung sila naman, kausapin nyo mabuti, magtulungan kayo, mga kapiksi, pa-realize nyo sa kanila. And, or kung kailangan nyo humingi ng tulong sa ibang tao, especially yung mga sa addict, no? Rehabilitation, ganyan. Para magtulungan kayo, mga kapiksi. Okay? And eto guys, family issues, no? Mag-heal yung mga family issues nyo. Mag-start yan sa inyong dalawa ng person mo, mga kapiksi. And, yeah. So, kailangan ng forgiveness para mag-heal yung mga sugat nyo, mga kapiksi. So, yan yung importance ng forgiveness, guys. Pag nagkaroon ng pagpapatawad, magiging maayos din ang pagsasama, guys. And flirt, mga kapiksi, no? Kung kayo ay single, it's okay to flirt with other people. Basta wag lang yung may sabit. Okay? And kung may sabit na kayo, wag na rin kayo lumande, guys. Landi-landig lang kayo sa mga jowa nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Yan ang mga love life messages naman for you, Libra. So, hanapin natin yung energy nyo, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurin tsaka citrine, guys, yung recommended ko, may makikita kayong mga link sa description box. So, Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords. Latag natin yung spread nyo, guys. 4 na beses tayo maglalatag ng spread, mga kapiksi. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Pero anytime sa loob ng 2026, pwede nyo ma-experience yung mga energies. Babasahin natin lahat ng positive at saka negative, mga kapiksi. So, dito, meron tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another Earth sign. Ito, guys, sa first quarter ng 2026, nakikita natin ay mga bagong opportunities na maaaring dumating sa inyo, especially pagdating sa pera, pero magkakaroon kayo ng conflict sa sarili nyo kasi parang it may require you to step out of your comfort zone, guys, no? So, probably, ito yung mga sinasabi natin na reconsider, diba? Sabi ko nga sa inyo, baka may mga napalampas kayo na opportunities ngayon 2025, and sa 2026, maaari siyang magbalik. So, maaaring magbalik ito sa inyo, mga kapiksi, pero nakikita natin yung conflict sa inyo kasi parang, sabi ko nga, baka kailangan nyo lumabas ng comfort zone para i-take tong opportunity na to. So, kunwari, yung mga sample scenario dito, guys, kunwari gusto nyong, kunwari meron kayong opportunity or chance na mag-abroad, pero natatakot kayo mag-abroad mag-isa. So, diba, kailangan yung lumabas ng comfort zone. So, nandun yung takot, guys, nandun yung parang yung iba sa inyo hindi pa ready, no? You're not fully ready yet. Parang at the back of your mind, gusto nyo, but at the same time, hindi kayo ready.
So, ito yung mga kailangan yung paghandaan guys, kaya nagkakaroon kayo ng conflict kasi hindi kayo ready. So, kailangan maging handa kayo guys because there will be opportunities na dadating sa inyo sa 2026 na kailangan yung lumabas ng inyong comfort zone. So, paghandaan nyo yan. Kailangan, kumbaga pag-isipan yung mabuti kung yan ba talaga yung gusto nyo. Otherwise, lilipas lang yung opportunities, okay? And sa love naman and relationship, unahin natin love and relationship mga kapiksi. Sa mga single, no, maaring may kumatok sa inyo na bagong pag-ibig, guys. For some of you, maaari din magkaroon ng reconnection, no. Ibig sabihin, kung nahimlay parang mga ex-lovers or mga potential na relasyon in the past na hindi nagkatuluyan. So, yung mga situationship lang na hindi natuloy, parang magkakaroon kayo ng chance na ma-rekindle yung inyong mga situationship sa 2026, and then doon nyo na pag-isipan kung itutuloy nyo ba siya ng formal na relationship. Yung mga henerasyon ngayon guys, no, uso sa kanila yung mga situationship mo na hindi ko alam kung bakit. Anyway, bala kayo dyan, matatanda na kayo. And for some of you naman guys, no, maaring sa mga magjowa, sa mga long term na magjowa guys, nararamdaman natin na mas lalong magiging harmonious, no, or marikindle yung inyong mga relationship sa 2026. Magkaroon ng mga pagbabate, especially guys kapag nagkaroon ng forgiveness, no. And sabi ko nga guys, mag-heal yung mga family issues nyo sa magkasama nun, mag-heal yung relasyon nyo ng person nyo mga kapiksi, and maaring magsimula ulit kayo guys, okay? Alright. And eto guys, no, dreams will come true. You're working hard for your dreams actually guys, no. So talaga nandun yung hard work, and your hard work will pay off mga kapiksing. So sabi nga nila, 'di ba, chase your dreams, or chase your dreams and you never have to work alone, or you never have to work in your life. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, kapag pangarap mo yung ginagawa mo mga kapiksi, hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. And for some of you, parang ganun. You might be dreaming, or you might be living your dream life sa 2026 mga kapiksi. Parang ma-achieve mo yung mga dreams mo, kung ano yung dream life mo talaga, kung ano yung gusto mo. Mga kapiksi, you're working hard and it will be granted to you guys. So, prayers will be granted, dreams will come true guys. Basta, i-push nyo lang mga kapiksi, diba? Saan ba yun? Dito ba yun? Okay. So, hindi pala dito yun. Anyway, sa ibang sign pala yun. But, yeah. So, you just have to focus mga kapiksi, and your dreams will definitely, or can definitely come true by next year. So, i-mind nyo na yan guys. Mga dreams coming true, mga new opportunities, harmonious relationship. And again, no, be ready guys. Wow! Be ready sa mga blessings na dadating sa inyo. And ito guys, no, so you will be really blessed guys sa next year. Mayroon ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So ito guys, parang chance mo na parang i-revive mo yung passion nyo mga kapiksi, kung ano man yung passion nyo. Again, no, kaya siguro lumalabas itong reconsider na opportunity na to. Yung mga naudlot mga kapiksi, yung mga hindi natuloy na mga gusto mong gawin ngayon 2025, ipupush yan or mapupush yan sa 2026 bilang bahagi ng mga pangarap mo, mga success mo guys, no. And you will be so blessed. Parang you are being guided mga kapiksi, gagabayan ka ng iyong mga gabay para magawa mo yung mga bagay na gusto mo, but at the same time earning money rin, no, kumbaga kumikita, kasi there are some people na binubuhay nila yung passion nila pero hindi masyadong kumikita. But in your case mga kapiksi, you will chase after your dreams, and at the same time you will be so blessed as well, no. Ibe-bless talaga kayo ng bonggang-bongga sa 2026 mga kapiksi, okay? So parang bibigyan kayo ng chance guys. Again, sabi ko nga, dream life, no, dream life. So you might be living your dream life na punong-puno ng blessings guys, no. So wag niyong sayangan itong mga chance, itong mga opportunities na to mga kapiksi. And ito guys, no, parang may mga, ito guys, magandang ano to, na mga parang magagandang transaction, malalaking transaction na maaaring matuloy sa 2026 mga kapiksi. So may mga agreement sa mga freelancers, sa mga project based, no.
yung mga naudlot na kliyente, yung mga naudlot na sales for 2025, pwede siyang ma-push through sa 2026, mga kabiksi. Yung mga hindi natuloy na plano nyo for 2025 guys, pwede siyang matuloy sa 2026 kung gusto nyo pa na ipagpatuloy yung mga plano na yun. Guys, okay? Kaya nga, again, dito na naman, lumalabas na naman yung reconsider na message para sa inyo, guys, okay? Alright. So, yan, grabe naman. So, blessed na, swerte pa, ikaw na. What else, mga kapiksi, tingnan pa natin. So, dito, may mga problema na maaari kayong ma-experience, mga kapiksi, hindi naman siya hindi naman super swabe ng 2026 yung guys. You will experience parang magkakaroon kayo ng mga failed na decision, mga kapiksi. So maaari kayo magkaroon ng mga failures, mistakes sa mga decision nyo guys, and maaari kayo ma-stuck. So make sure guys na bago kayo mag-decision, pag-isipan nyo mabuti, mga kapiksi. It might bring disappointment and parang ma-stuck kayo for a little while guys, no, dahil dun sa mga parang mahirapan kayo mag-move on dun sa mga maling desisyon na magagawa nyo for 2026, mga kapiksi. Ito guys, parang it might cost a fortune, no, parang yun yung ibig sabihin nito, it might cost you a fortune. So parang you're chasing na swertihin, pero parang kabaligtaran yung mangyayari kapag pag masyado kayo naging greedy, na pangalawa, again, maling decision. So parang make sure na kapag nag-decision kayo, align pa rin sa mga values nyo, mga kapiksi. So kasi imbes na swertihin kayo, parang mas lalo pang malaki yung mawawala sa inyo. So for example, baka mag-endorse kayo ng mga sugal, no? Like yung mga social, wag na nating sabihin. Like other people, di ba? Nag-endorse sila ng mga sugal in exchange dun sa mga fee na makukuha nila sa mga in-endorse nila, pero mas malaki yung nawawala sa kanila. Hindi nila na-realize, mas malaki yung maaaring mawala sa kanila. So parang ganun guys, no? Kunwari, mag-chase kayo ng Bitcoin, pero sa maling paraan. So, imbis na, alam niyo yun, yung ibig sabihin na parang pera na naging bato pa. So, maaari nyo siyang ma-experience guys sa 2026. Kaya you should be very careful with your decisions, mga kapiksi. Okay? Alright. Meron dito guys na may mga plano na mag-abroad or you might go global, mga kapiksi. May mga pag-aaral na gagawin kayo. Parang sinusubukan, especially sa mga negosyante guys. Kung nagbi-business kayo, parang gusto nyo mag-cater sa mga international clients. So parang hindi lang Philippine market yung target nyo guys. Gusto nyo ng global, gusto nyo lumabas, mga kapiksi. So maraming pag-aaral yung gagawin nyo regarding dyan. At saka, pero marami ding tutulong. Okay? O kaya naman yung tipong yung mga pasabay, yung mga nasa abroad naman, tapos nagbebenta or nagdadala ng mga produkto sa Pilipinas. Basta may kinalaman siya, something na may kinalaman sa mga pag-export ng mga products guys. So sa mga business yan, sa mga negosyante. So pag-aralan nyo mabuti, mga kapiksi, and definitely yung iba sa inyo suswertehan kayo sa mga ganyang field or sa mga ganyang klase ng larangan guys, okay? So comment down below if meron kayong mga ganyang klaseng plano. And yung iba naman nag-iisip na mag-abroad or mag-migrate sa ibang lugar, mag-move, no? Mag-move. So, not necessarily abroad, pero mag-relocate, no? So, ibig sabihin, lilipat. Baka, kunwari, nasa Manila ka, tas balak mong lumipat sa Cebu, or sa Baguio, or sa Davao, whatever, wherever, guys. Pero, mga ganun, parang iniisip nyo na mag-relocate ng lugar. Parang parang business call din siya for some of you, okay? Alright, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo doon, guys. You will make a very nice move, mga kapiksi. And ito naman, sa last quarter guys ng 2026, mga kapiksi. So nakikita natin na mas marami pa rin yung positive energies dito guys. Meron ditong presence ng
fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. May mga stress, may mga kakambal na stress kayo, mga kapiksi. So, at saka, eto guys, kasi yung iba sa inyo, suswertehin kayo sa kaperahan nyo, sa pag-handle ng mga, especially sa mga negosyante. Sa mga nagtatrabaho guys, huwag kayong mag-alala kasi maganda rin yung source of income nyo, very stable, very secure naman yung pasok ng pera sa inyo. Pero yung iba sa inyo parang ang kinakapos ng tulog, kaka-overtime, kaka-chase ng pera, mga kapiksi. Okay? So, wag nyo namang abusuhin yung katawan nyo, mga kapiksi. Sa mga negosyante, ganun din. Kasi parang hands-on kayo sa mga business nyo, guys. Pero, worth it naman yung mga sakripisyo nyo. Kasi talagang sa-success yung mga negosyo nyo. May chance na mag-expand. Kung kayo ay nagnenegosyo, mga kapiksi, may chance na mag-expand yung business nyo. Pwede kayo magkaroon ng multiple branches, guys. O kaya mag-expand kayo sa social media. Mga deliveries nyo, malayo na yung mga nararating, yung mga ganun. And malayo pa yung mararating ng mga business nyo or mga negosyo nyo, mga kapiksi. Kung kayo ay mga freelancers, guys, ganun din, no? Parang malayo din yung nararating ng mga pangalan nyo, no? Kung kayo ay real estate, ganyan, or ahente, sales agent, whatever, kahit ano pa yung field mo. Ang nararamdaman natin dito is kumakalat yung pangalan nyo. So, nagkakaroon kayo ng maraming referrals. Nagiging busy kayo, guys, sa pag-aasikaso ng kaperahan nyo, mga kapiksi. And, again, no, this will bring in abundance of money, wealth, and riches sa inyo. Malayo, mararating nyo, and tagumpay talaga. Success ang aabutin nyo, mga kapiksi. And, sa love, guys, no, nandito pa rin yung magandang harmonious relationship. Again, sa mga single, no, nandyan pa rin yung may mga manunuyo, may magko-confess ng pag-ibig sa inyo. At saka, yung level up, guys, ng relationship. Sabi ko nga, from situationship to relationship, yung maaaring ma-experience ng iba sa inyo. And there may be some call for engagement as well. Yung iba maaaring magsama dahil sa very harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi. Alright? So, yung daloy ng pera sa inyo, guys, is tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung daloy ng pera. Yeah, very, very flowy. Very abundant. Tuloy-tuloy. Okay? So, guys, nasa inyo yung mga energy ng blessings, ng success, ng swerte, no? Even swerte. Both sa love, tsaka sa money paras. Guys, so, i-mind-mind nyo na lahat yan. Yun yung mga kailangan nyo expect sa 2026, kailangan nyo lang, guys, na mas maging medyo agresibo, and huwag kayong matakot na lumabas ang comfort zone, and i-consider nyo yung mga missed opportunities nyo ngayon 2025. Pwede nyo subukan ulit sa 2026. Parang bibigyan kayo ng another shot ni universe next year. So, you have to make the most of it. Okay? Alright. So, yeah. Excited ba kayo sa 2026 nyo, guys? Comment down below. So, bubuo na tayo ng dalawa pang mensahe sa love tsaka sa life, no? So, by the way, mga kapiksi, pwede nyo itong panoorin ng paulit-ulit. Panoorin nyo ngayon bago matapos yung 2026. Sa 2026 and for the rest of 2026, pwede nyo ulit-ulitin. Ibangga nyo sa mga monthly and quarterly readings, guys, para ma-refresh sa alaala nyo yung readings, mga kapiksi. Okay? Alright. So, ito yung mga additional message. Ayan, no? Soulmate, guys. Ay, yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. So, again, guys, sabi ko nga, maganda yung love, romantic energy nyo, guys. Diba? Paulit-ulit, simula hanggang sa matapos. So, for some of you guys, especially sa mga single, no? Maaari talagang kumatok, dumating sa inyo yung mga pag-ibig, mga person na dinadasal nyo. So, it's important na magdasal kayo, guys, no? Para yung hinihiling nyo, sila talaga yung ibigay sa inyo ni Divine Universe, mga kapiksi. So, pray for your soulmate, guys, okay? And for some of you naman, sa mga may mga partner na or specific person, yung person mo, baka siya na yung the one talaga. Siya na yung soulmate mo, mga kapiksi.
And ito naman guys, it's time to hit the reset button. Yeah, so sabi ko nga sa inyo guys, reconsider. So pwedeng nare-reset talaga. Bibigyan ulit kayo ng chance ni universe, okay? Clear out the old so that room is available for the new to enter. Trust that better things are coming fast. Prepare to move to the next phase of your life. Ay, yung sinasabi ko sa inyo guys, diba? Na you have to be prepared. Mga kapiksi, kailangan nakasalo kayo. Sinabi ko ba yun kanina? Hindi ko matandaan kung sinabi ko yun sa inyo. Pero, yeah, kailangan handa kayo na saluhin mga kapiksi yung mga blessings, no? Sa buhay nyo guys, kasi dadating talaga yan. So, prepare to move to the next phase of your life. This is your rebirth. Welcome this beautiful brand new energy. You've got this. So guys, no, you have to reconsider things. You will be rebirthed guys next year. So wag niyong sayangin yung mga pagkakataon na binibigay sa inyo ni universe. Actually every day naman, no, every day is always another chance para sa inyo. So wag niyong sasayangan yung every chance na yun mga kapiksi. But most especially this year ngayon 2026 guys, kung marami kayong failures, marami kayong pagkakamali ng 2025, marami kayong mga hindi nagawa, bumagsak kayo or whatever, 'di ba? Take your power back sa 2026. Huwag niyong sayangin, Libra, no? Huwag niyong sayangin. Stop being pessimistic. Focus lang palagi sa mga goals, focus sa pagiging positive, always pray, hard work, and positive mental diet. Palagi ko yan sinasabi sa inyo guys. And alam nyo yun, lakasan ng loob. It's your life, so be accountable and be responsible. You've got this, sabi nga. Okay? Kayang-kaya nyo yan guys. Alright, Aja, Jayo, fighting. Ayan, palakpak para sa inyo, Libra. Okay, so comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo. And bago tumatapos guys, gusto ko na mag-thank you sa inyong lahat. Thank you sa lahat sa inyong mga kapiksi sa pagsama nyo sa akin ngayon 2025. Sa lahat ng pag-like, pag-share, pag-comment nyo, sa mga pag-subscribe and follow nyo, pati sa Facebook page natin, sa mga nag-avail ng course, sa mga nakikinig ng Subliminal, sa mga pag-members nyo sa ating channel. Thank you all so much. Na-appreciate ko kayo lahat. Simula day 1 mga kapiksi, mahal na mahal ko kayo. And sana samahan niyo pa rin ako sa 2026 guys. And sa marami pang taon hanggang sa forever na to. Mga kapiksi, I love you all guys. Okay? Ito yung ating 2026 kapalaran. Pick a card, panoorin nyo din. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.